Dear Papa Van, sabi ng mama ko, wag daw akong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan ko sa dulo. Pero paano ko ba malalaman na masama para sa akin ang isang bagay hanggat di ko pa yun nagagawa? Para sa akin, isang beses lang ako mabubuhay sa mundo. Kaya bakit ko pipigilan ang sarili kong maging masaya sa isang sitwasyon kahit na may kaakibat itong komplikasyon? Yan po mga bagay na pilit ko pa rin tinutuwid kahit na medyo baluktot, lalo na sa kasalukuyang pinagdaraanan ko. Papa Van, sana sa pagtatapos ng kwento ko, maraming kabarangay natin ang may matututunan dito. Bago ang lahat, good day po muna sa inyo at sa mga katulad kong kabarangay at listener ng Barangay Love Story. Number 1 po talaga kayo sa puso ko, Papa Van. Dahil marami sa mga umerenyong storya na napakinggan ko ang masasabi kong nakarelate ako ng husto. Tawagin niyo na lang po akong Gianna, 28 years old. Nagtatrabaho po ako bilang secretary sa isang private company at 2 buwan na akong buntis. Sabi nila, blessing yung mga baby pero sa ngayon, hindi ko po nakikita na biyaya sa akin ang batang nasa tiyan ko, Papa Van. Aaminin kong lito at naguguluhan pa rin ako sa sitwasyon ko na nagsimula po few months ago. Wow! Totoo ba to? Nandito tayo ngayon sa bar? Oo. Gusto mo sampalin kita para malaman mong hindi ka nananaginip? Grabe naman sa sampalin, Bes. Parang di kaibigan, no? Nakaka-hurt ka ng feelings. Pwede ba tigilan mo yan? Umorder ka pa ng inumin, sagot ko. Wow! Sige, pero mamaya na. Di ko pa maubos yung iniinom ko eh. Hay, hina mo! Dati nung nag-aaral pa tayo, ikaw yung panayaya sa akin sa mga inuman. Pati ikaw yung pinakamalakas uminom. Huwag mo sabihing pinasa mo na yung corona mo sa akin. Napaka mo naman. Siyempre ako pa rin yung BFF mong malakas uminom. Pero ngayon kasi ayoko maglasing. Bilin kasi ng boyfriend ko, wag akong iinom ng marami. Yan talagang mga boyfriend na yan? Masyadong pakialamero. Hoy, hindi naman. Worried lang sa akin yung honey bunch ko. Kaya kinikilig ako. Alam mo ba? O sige, tuloy mo. Susungal-ngaling kita ng bote. Guard! May bayolente. Huwag ka na kasi magkwento tungkol sa boyfriend mo. Alam, nakaka-break lang nung tao tapos puro ka pa ganyan. Mag-usap na lang tayo tungkol sa investment. Alokin mo na lang ako ng insurance o di kaya kung ano-anong theory tungkol sa mga alien. Huwag lang yan, Bes! Sorry na. Akala ko kasi hindi ka na-affected sa breakup nyo kasi nagbabar na tayo. Last week lang nagkukulong ka sa kwarto mo. Tumatawag pa sa akin mama mo kasi ayaw mo lumabas para man lang kumain. Last week yon, pero hindi na ngayon. So hindi ka na nasasaktan? Nasasaktan pa rin. Pero sino ba siya? Ano, habang buhay na lang ba ako magmumukmok kasi iniwan niya ako at pinagpalit sa babaeng mas pangit kaysa sa akin? Sa true rin naman. Huwag mo na siyang iyakan. Hindi siya worth it. Pinipilit ko, pero may times pa rin na nagagalit ako sa kanilang dalawa. Lalo na dun sa babae niya. Stinok ko kasi last time yung Facebook account nung impactang yon. Tapos ayun, na-offend lang ako kasi mukha siyang ewan. Kumpara naman sa akin, di ba? Na-curious tuloy ako. Gusto ko makita, Bes. Wag na, baka mamaligno ka pa. Hindi talaga siya maganda? Hindi. Mukha siyang kapre, tikbalang, laman lupa, engkanto, manananggal. Malandi siya, makate, higad, haliparot. Magsama sila ng ex kong tukmol. Oo. Tama na yan, baka umiyak ka pa. Sinong iiyak? Ako? Hindi ko naiiyakan yung mga abnormal na yun, no? Ay... Tama, mga abnormal sila. Lalo na yung ex mo. Kasi sino ba namang matinong lalaki ang ipagpapalit ang long-term relationship niya sa ibang babae? Diba?
Alam mo yan, ginawa ko yung lahat. Naging loyal ako sa kanya. Pumayag nga ako makipag-live-in sa kanya kahit hindi pa ako ready nun eh. Nagreklamo ba ako? Hindi! Sinuway ko pa parents ko. At kahit control freak siya, iniisip ko na mahal lang niya ako kaya siya ganun. Sinusunod ko gusto niya kahit sa kaliit-liitang detalye. Tapos sa huli, iwanan niya lang ako? Sasama siya sa madungis na yon? Ipagpapalit niya ako? Nasaan ang hustisya, Bes? Nako, mahirap hanapin ang hustisya rito sa atin. Eme ka naman eh. Oo pero ayun na nga. Hindi ka nagkulang. Binigay mo lahat, as in lahat-lahat. Nasa kanya na yun. Siya na yung may problema kasi malandi siyang lalaki. Tapos cheap pa kasi pinagpalit ka sa hindi mo naman ka-level. Nakaka-insulto kaya yun. Kaya nga iniisip ko na lang na magbe-break din sila. Na walang forever, sa umpisa lang masaya. Sabi mo na naampalaya ako, wala akong pake. Pero akala ba nung mokong na yun, iiyakan ko siya ng matagal? Wala na akong luha, Bes. Natuyuan na kaya gusto ko naman bumawi sa sarili ko at maging masaya kahit paano. Kaya nga niyaya kita mag-bar. Proud ako sa'yo, Bes. Alam mo yan. Basta, happy ako kasi binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na maging masaya nang hindi kasama yung ex mong salot sa lipunan. Basta, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Best friends nga, di ba? For better and for worse. Salamat. Pero sana makarma na sila kasi naiinip na ako maghintay. Kating-kati na akong pagbayaran nila yung pananakit nila sa akin. O siya, tama na yan. Sayaw na lang tayo sa dance floor. Magpakasaya na lang tayo at kalimutan na muna natin yung ungas na yun. Hindi kanya deserve, girl. Ang ganda-ganda mo eh. Talaga? Sayaw na nga tayo. Heartbroken po ako, Papa Van. Kasi iniwan ako ng live-in partner ko at pinagpalit sa isang babaeng mukhang puwet ng kasirola. Nasasaktan po ako at nagagalit ng mga panahon na yon pero ayokong ipakita sa best friend kong si Myra na porke iniwan ako at pinagpalit ay habang buhay na akong magiging kawawa. Balde-balde ng luha ang iniyak ko para sa damukol na lalaking yon at ang masahol pa ay nagmakaawa pa akong piliin niya ako, Papa Van. Lumuhod-luhod pa ako at kulang na lang ay halikan ko ang mga paa niya na para bang sineswerte siya. Ngayon nasusuka na ako pag naaalala ko mga kabaliwan kong yon sa kanya. Hindi naman sa sinasabi kong mali ang magmahal. Maling lalaki lang ang minahal ko. Maling-mali kasi umasa ako na kami na hanggang dulo tapos bigla niya akong iniwan sa ere ng ganun-ganun na lamang. Kaya nga nung napagod na akong questionin ang sarili ko kung saan ako nagkulang kahit ginawa at binigay ko naman ang lahat ay tinigilan ko na ang pag-iyak sa lalaking yon, Papa Van. Pero yung lungkot at mga luha ay napalitan naman ng matinding galit at puot. Kung totoo ang impyerno, sana masunog sila doon ng babae niya. Kung totoo ang karma, paulit-ulit nila yung maranasan para makaganti naman ako kahit paano. Dahil sa pinagdaanan ko, naging defense mechanism ko po yung kumilala ng ibang tao para hindi ako malungkot. Feeling ko kasi burden na ako sa best friend ko kahit na sinabi niyang nandyan lang siya para sa akin. Kaya nga, sinubukan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pumasok po ako sa tinatawag nilang hook-up culture. Kung saan marami akong nakilalang lalaki at babae na kapwa ko naghahanap ng good time at panandaliang aliw. Isa na nga doon, si Boris, Papa Van. Boris! Boris, gising! Ano ba yun? Ano ba yun? Ang ingay kaya ng phone mo. May kanina pa chat ng chat sa'yo. Tingnan mo na nga. Baka may emergency or what? Ay, istorbo naman. Sino ba to?
Sino ba yan? Ha? Wala. Walain mo mukha mo. Sino nga kasi? Ay, Gianna naman eh. Sasabihin mo ba o lalayasan kita? Uy, huwag ka naman umalis. Iisa pa ako sa'yo mamaya eh. Nagpahinga lang ako kasi nakakapagod yung 5 beses natin kanina. Kaya nga sagutin mo tanong ko. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Wala, live-in partner ko lang. Ano? May live-in partner ka na palang ungas ka? Meron, pero hindi ko na siya mahal. Kaya nga ako nakikipag-hook up sa'yo kasi ayoko na sa kanya. Wala naman talaga akong pakialam sa relasyon yung dalawa kasi wala naman tayong relasyon. Pero hindi lang ako makapaniwala na certified manloloko ka. Saan ka pupunta? Gianna naman. Nakuha mo pa talagang magtanong? Hindi ba halata? Iiwanan na kita kasi nabubwisit na ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Sayang binayad natin sa motel kung di natin susulitin check-in natin. Upo ka muna rito sa tabi ko. Dali na. Kumalma ka lang kasi muna. Ay, kung nalaman ko lang ng maaga na may karelasyon ka, sana di na ako pumayag sumama sa'yo dito sa motel. Kung pinaalam ko sa'yo, baka hindi ka na pumayag. Katwiran niyo talaga mga manluloko, bulok. Ikaw na may sabi. Wala ka namang pakialam sa relasyon namin, di ba? Kaya bakit ganyan ka kaapektado? Kasi niloko rin ako at pinagpalit sa ibang babae ng ex ko. Kaya naaawa lang ako dyan sa kinakasama mo. Kung hindi mo na pala mahal, bakit hindi ka na lang makipaghiwalay? Mahirap kasi may anak kami. Saka nakiusap siya sa akin na gusto niyang magkaroon ng buong pamilya yung anak namin. Kaya wag ko raw siyang hiwalayan. Pero anong gagawin ko kung di na nga ako masaya kasama niya? Kaya ka ng babae. Alam ba niya pinagagagawa mo sa kanya? Feeling ko alam niya, pero hindi na lang siya nagsasabi. Doon pa rin naman ako sa inuupahan namin umuwi kaya wag na siya masyadong demanding. Curious lang ako ha. Total na pag-uusapan na rin natin. Curious saan? Sa inyong mga lalaki. Ano yung reason nyo? Bakit bigla-bigla na lang kayo na-fall out sa mga partner nyo? Maraming dahilan, pero ako kasi nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi masyado siyang taklesa. Lagi niya akong tinatalakan. Daig pa niya nanay ko. Ni hindi nga ako napagsalitaan ng maaanghang ng sarili kong ina tapos siya kung ano-anong masasakit yung sinasabi sa akin kapag nag-aaway kami. Dahil lang doon? Nasaktan kaya ego ko. Apak na apak pagkalalaki ko sa kanya. For sure may dahilan kung bakit niya yun nasabi sa'yo. Kasi ganun kaming mga babae. Hindi kami nangaaway ng basta-basta. Talaga? Bakit kanina muntik mo na nga akong layasan at awayin dahil lang nalaman mong may kinakasama ako? Di ka ba nakinig? Naalala ko lang ginawa sa akin ng ex ko. Nakita ko siya sa'yo kaya nabwisit ako. Pero hindi ako yung ex mo. Magkaibang lalaki kami at wala tayong relasyon para magalit ka sa akin ng ganun. Ay, sa bagay, para naman akong tanga sa asal ko kanina. Problema mo na yan kung magkahulihan kayo ng live-in partner mo ha. Basta labas ako dyan, huwag niyo akong idadamay. Bakit naman kita idadamay? Hindi mangyayari yun kasi matinik ako. Siguraduhin mo lang yung pinagsasasabi mo. Ayoko ng gulo. Walang mangyayaring ganun. Kaya huwag ka nang mag-alala. Saka, huwag na nga natin siya isali sa usapan. Parang gusto ko na lang ulit may mangyari sa atin. Ready ka na ba ulit? In a relationship na pala si Boris pero aminadong manloloko. Wala akong pakialam sa bagay na yon not until sinabi niya sa akin ang totoo. Nung una, gusto ko siyang suntukin sa mukha kasi iniiputan niya sa ulo yung syota at kinakasama niya pero naisip ko na wag na lang kasi baka mapuruhan ko pa at mademanda pa ako. Masasabi ko naman na na-enjoy ko yung nangyari sa amin ni Boris ng gabing yon at naulit pa nga ng naulit ang hookup namin kahit na alam kong may karelasyon na siya. Ewan ko ba, hindi na ako nandiri na dalawa niya kaming kinakama basta sinabihan ko siya na wag niya lang akong bubuntisin. Magaling kasi si Boris. Panalo ang performance niya, Papa Van.
hinahanap-hanap ko. Kaya lang nagkaproblema lang kami nung naramdaman kong naging masyado na siyang clingy. May isang beses na hindi lang siya nagtitext sa akin para makipag-hook up. Kung ano-anong sweet messages na pang-jowa na rin ang sinasabi niya sa akin na kinaumayan at kinainisan ko na. Papa Van, akala ko trip lang niya at mawawala rin pag nahimasmasan na siya. Kaso, consistent po talaga si Boris sa pagpapadala ng ganung mensahe. Ang malupit pa ay nagsabi siya sa akin na gusto na niya akong ligawan. Anak naman talaga ng teteng, Papa Van. Siyempre, sinabi kong ayoko kasi may karelasyon siya at wala pa akong ganang makipag-boyfriend dahil kagagaling ko lang sa breakup. Pero parang tanga si Boris. Mapilit siya at sinabi niya sa aking handa siyang hiwalayan ang kinakasama niya para lang sa amin at yun na nga po ang ginawa niya. Iniwan niya ang live-in partner niya at isang anak para sa akin, Papa Van. Siyempre nawindang po ako kasi ang bilis ng galawan niya. Hindi pa nga nagtatagal simula nang magkakilala kami tapos gusto na niyang maging exclusive. Napatanong ako sa sarili ko kung ganun ba talaga ang mga lalaki. Galawang ninja sa pambababae. Pero aaminin kong may isang bahagi sa marupok kong puso na masaya kasi noon ko lang naranasang piliin. Diba, iniwan ako at pinagpalit. Tapos iniwan ni Boris ang pamilya niya kasi ako ang pinili niya. Feeling ko talaga bida ako sa isang teleserya ng mga panahong yon. Sa kabilang banda, hindi ko naman po sinabi kay Boris na gawin niya ang mga bagay na yon. Vocal ako na ayoko pang pumasok sa panibagong relasyon pero hindi ko naman siya matanggihan kapag nagyayaya siyang may mangyari sa amin. Kumbaga sa review, 5 stars po sa akin si Boris at satisfied customer niya ako sa kanyang serbisyo. Nagbibingi-bingian na lang ako kapag ino-open niya ang mga tungkol sa estado ng relasyon namin pagkatapos may mangyari sa amin. Akala ko kaya ko yung baliwalain hanggang sa nagsawa na ako at nakwento ko nga yun sa kaibigan kong si Myra. Seryoso ka ba talaga dyan? Saan? Sa sinabi kong nakikipag-hook up ako at ngayon meron ng lalaking obsessed sa akin? Oo, dyan. At dyan pa sa lalaking yan. Ano nga ulit yung pangalan niya? Boris. My goodness, Bes. Hindi ko akalain na yan palang pinagagawa mo sa loob ng 1 linggong hindi natin pag-uusap. Correction, 1 linggo at 3 araw. Ganun na rin yun. Ano ba kasing masama doon? Marami naman gumagawa noon, di ba? No feelings attached, ika nga. Marami nga pero hindi ibig sabihin gagawin mo na rin. Malaki na ako, Bes. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan sa mga gusto kong gawin. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Malapit na nga ako mag-30 eh. Kahit na. Paano kung mapahama ka dyan? Masalvage ka. Pinagsasasabi mo. Okay lang ako oh. Kita mo bang may kulang sa body parts ko? Wala naman, di ba? Paano kung makakuha ka ng sakit? Sige nga. Ayos lang ako. Kaya ko sarili ko. Ginagawa mo ba yan kasi gusto mong maghiganti sa ex mong manloloko at nang iwan sa'yo? Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para kalimutan siya. Sa lagay pipigilan ko na lang sarili ko na sumaya katulad niya. Nung nambabae siya di nga niya ako inisip. Kaya ba't ko siya iisipin sa panlalalaki ko? Saka wala na rin naman kami. Hiwalay na kami. Single na ako kaya wala na akong inaapakang ibang tao. Ay, maliban na lang pala dun sa kinakasama ni Boris. O kita mo na? Naging kabit ka pa? Excuse me, hindi naman kami ni Boris. Kaya paano ako magiging kabit? Sige nga. Pero may karelasyon pa rin siyang tao. Sana kung gaganyan ka lang din pala. Doon na sa kapwa mo single, para wala na kayong masaktan. Sorry, okay? Bago lang naman ako sa hookup culture na to.
Malay ko ba sa rules and regulations na yan? Basta ako, one night stand lang habol ko kay Boris. Kaso naulit pa nang naulit hookup namin kasi magaling talaga siya sa kama. Mas magaling pa siya sa ex ko na madalas pilipeki ko lang yung Huwag mo nang ituloy, Bes. Nakakaloka ka. Mas naloloka ako kay Boris kasi parang baliw na siya sa akin, Bes. Mantakin mo, hihiwalay niya yung live-in partner niya para lang opisyal akong ligawan? Sinabi mo ba sa kanyang ayaw mo maging exclusive kayo? Sinabi ko na. Para na nga akong sirang plaka kakapaulit-ulit sa kanya kaso ewan. Di ko alam kung tanga lang ba siya o nagbibingi-bingihan. Ang hirap ng sitwasyon mo. Gusto mo siya na ayaw mo. Paano mo naman nasabi na gusto ko siya? Kasi sabi mo magaling siya sa kama. Hindi mo naman siya babalik-balikan kung hindi ka nasasatisfy sa bagay na yun. Tama rin naman. Hirap lang kasi sa kanya bakit kailangan niya pang gawing komplikado yung lahat. Bakit hindi na lang kami maging magka-hook up forever? Sira, hindi pwede yung sinasabi mong forever. Ano? Hanggang pagtanda gusto mo para usan ka lang? Sakit mo naman magsalita. Masakit talaga ang katotohanan, Bes. Saka tama naman sinabi ko. Oo na. Pero sa ngayon hindi ko siya kayang bitiwan. Ayoko naman makipagkilala sa iba kasi paano na lang kung hindi nila mapantayan yung galing niya sa kama. Eh di sayang lang effort ko. Hindi ko akalain may ganyan ka palang side. Hindi na kita kilala. Pero sabi mo BFF pa rin tayo. For better or worse nga, di ba? Oo, kaya lang wag mo naman ipahamak ang sarili mo, Bes. Mamaya imbis na panandali ang aliw lang ang hanap mo. Makarma ka sa pinagagagawa mo. Gusto ko lang naman maging masaya. Kung kakarmahin pa ako dahil lang sa bagay na yon, aba, maawa naman sa akin ang universe. Hindi ko yun deserve. Ewan ko sa'yo, hindi na kita carry. Sa huli, nag-decide po ako na hindi kitain si Boris kasi nasusuka na ako sa kanya at sa pagiging clingy niya. Samantalang hindi naman kami magkarelasyon. Siguro ganun talaga. Hindi ko na gusto yung mga nagdidikta sa akin tungkol sa mga bagay na dapat at hindi ko dapat gawin. Ganon kasi ang eksaktong karanasan ko sa ex-boyfriend at live-in partner ko, Papa Van. Kumbaga, denumero ang mga galaw ko sa kanya. Ultimo pagsuot ko ng mga damit na hindi naman masyadong sexy ay pinapakialaman niya. Siyempre, iniintindi ko yon dahil mahal ko at akala ko ay pinoprotektahan lang niya ako. Pero kunwari lang pala ang lahat dahil niloloko na niya ako at ginagawa niya lang yon para manipulahin ako. Kaya nagkaroon na rin talaga ako ng trust issue. Okay naman po si Boris. May tsura, matangkad, mabango at magaling sa kama. Pero pagdating sa pinansyal na aspeto, masasabi kong katulad ko lang siya na hamak na empleyado. Nagtatrabaho sa isang construction firm sa Mandaluyong si Boris. Above minimum ang kita niya pero maliit pa rin kasi nakwento niya sa akin na pera ang madalas nilang pinagtatalunan ng dati niyang partner. Breadwinner din kasi si Boris at nag-aabot pa rin sa nanay niya kasi wala naman itong pinagkakakitaan at maliliit pa ang mga kapatid niya. Yung iba, nag-aaral pa nga tapos siya yung panganay. Wala na silang tatay. Maagang sumakabilang bahay. Kaya nga naiintindihan ko yung ex niya kung bakit wagas makapag-demand sa kanya lalo na kasi mukhang kontento na si Boris sa kita niya tuwing kinsenas at katapusan. Tapos red flag pa siya kasi kulang na nga yung perang nakalaan para sa pamilya niya. Nakuha niya pa nga mambabae. Kapal ng mukha. Grabe. Kaya iniwasan ko na siya, Papa Van, at tiniis kong hindi magpakita sa kanya para maramdaman niyang ayoko na. Pero may ilang beses na hinahanap-hanap ko talaga yung katawan niya at kung paano niya ako paligayahin sa kama. Pansamantala lang natigil ang hookup namin nung mayroon akong nakilalang bagong lalaki. Si Clark, Papa Van.
Grabe, Gianna. Galing mo. Suko ako sa'yo. Magaling talaga ako. Sinabi ko naman, di ba? O kita mo ngayon, sumuko ka. Sorry, di ako naniwala agad kasi akala ko puro ka lang salita. Yan tayo eh. Pero alam mo, baka hanap-hanapin ko na to. Alin? Yung performance ko? Oo. Tsaka ikaw mismo. Talaga? Sige, bakit nga? Kasi maalaga ka, malambing at palangiti. Bakit? Hindi ka ba inaalagaan ng mga babaeng nakaka-hook up mo? Hindi ba sila kasing sweet ko at hindi rin sila palangiti? Oo, ibang-iba ka sa kanila kaya nanibago ko. Yung totoo, hindi naman talaga ako naghahanap ng hook up lang. Gusto ko rin makakilala ng tao na magiging kaibigan ko. Bakit? Wala ka bang mga kaibigan? Meron pero hindi ko naman sila laging nakakausap at nakakasama. Bakit kasi hindi ka nalang mag-girlfriend? Wala pa akong babaeng nakikilala na mamahalin ko kaya single pa rin ako hanggang ngayon. Sa bagay, mas mabuti na rin enjoyin mo pagiging single mo kasi kapag nagka-jowa ka na, hindi mo na magagawa yung ganito. Ikaw ba? Talagang hook up lang habol mo sa isang lalaki? Oo. Feeling ko kasi hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Hindi pa ako handang masaktan kasi kagagaling ko lang dun, no? Maawa naman ang kalawakan sa puso ko. Di pa nga naghihilom tapos may darating na naman para wasakin to. Kung ano man ginawa sa iyo ng ex mo, isa lang masasabi ko. Sira ulo siya. Tumpak! Para sa akin, hindi kanya deserve. Lalo na kung wala ka naman ginawang masama sa kanya. Pero ikaw pa tong ginawa niya ng masama. Hindi ko alam kung ba't may mga lalaking ganyan. Nasa kanila na yung perfect na babae. Nakuha pang mambabae. Wow! Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan mula sa isang lalaki, ah. Gusto ko kasi pag nagka-girlfriend ako, siya lang yung mamahalin ko. Sa kanya lang ako titingin. Hindi ako maghahanap ng ibang babae. Talaga lang, ah? Kaya mo yun? Kasi parang wala na akong kilalang lalaki na hindi nagtataksil sa mga jowa o kinakasama nila. Bakit? Ganon din ba papa mo? Ha? Ewan ko, siguro. Kasi may ilang beses din sila nag-away ng mama ko tungkol sa pagiging babaero ni Papa. Pero di naman sila umabot sa puntong naghiwalay sila kasi mas nanaig daw yung pagmamahala nila. Parang ewan. Hindi na ako naniniwala sa love na yan simula nung lokohin at pagmukain akong tanga ng ex ko. Totoo na walang forever. Paano kung sabihin ko na kapag ako naging boyfriend mo, hinding-hindi mo mararanasang masaktan kagaya nung ginawa sa'yo nung mokong mong ex? Pinagsasasabi mo, may plano ka bang ligawan ako? Paano kung sabihin kong oo? Hindi ko alam isasagot ko, Clark. Okay lang. Di mo naman kailangang sumagot ngayon eh. Bakit kasi naisip mo yan? Bakit naman hindi? Single ka, single ako. Unless may ibang nagkakagusto sa'yo. Wala no, single ako. Eh di mabuti. Wag na nga muna nating pag-usapan yung tungkol sa bagay na yan kasi kakikilala pa lang natin. Kumpara kay Boris, mas may pera si Clark. Charismatic din siya. Single, walang sabit at walang responsibilidad sa pamilya kaya solong-solo niya ang kita niya. Kasosyo niya sa isang cafe business ang best friend at kababata niya. Bukod doon, nagpi-freelance videographer din si Clark. Marami siyang plano sa buhay. Tulad ng pagtatayo ng sarili niyang studio at kung ano-ano pa. Malayong malayo talaga si Clark kay Boris Papavan pero masasabi kong mas type ko ang itsura ni Boris. Sakto lang din sa kama si Clark. Gusto niya siya lagi yung tinatrabaho. Paano naman ako? Pero hindi ko siya mabitawan kasi grabe siya magregalo. Ini-spoil niya ako sa material na bagay at sa atensyon. Yung mga bagay na binigay niya sa akin ay never kong naranasan sa ex ko. Ni wala ngang pabulaklak ang mokong na yon sa 5 taon naming magkarelasyon. Kasi sayang daw sa pera. Nabubulok lang din. Tapos wala man lang kahit sweet long messages kasi nakukornihan siya. Sa huli, malalaman kong
ginagawa niya pala lahat yon sa bago niyang babae. Unfair pero bahagi lang siya ng nakaraan ko. Di ko lang mapigilang hindi magdamdam kapag kinakain ako ng insecurity. Basta iniisip ko na lang na mas maganda pa rin ako sa pinalit niya sa akin. At yun na lang po yung bagay na nagbibigay motivation sa akin. Pero bumalik tayo sa kinikwento ko. Sinabi ko po kay Clark na wala akong boyfriend at walang naghahabol sa akin, pero nalaman po ni Boris na may iba akong lalaking kinahuhumalingan, kaya naman gumawa siya ng paraan para guluhin at sirain kami. Isang gabi bigla na lang pong sumulpot si Boris sa parking lot ng restaurant na kinainan namin ni Clark at doon siya nagskandalo. Basta ang natatandaan ko lang noon ay nagkainitan sila ni Clark at nagpang-abot papavan. Nagalit po ako kay Boris at sinabihan siya ng masasakit at maanghang na salita ng gabing yon. Kita ko po sa mga mata niya na mangiyak-ngiyak siya pero wala na akong pakialam. Ang kapal ng mukha niyang manggulo at mag-amok. Pasalamat nga siya kasi naawat ko si Clark na wag na siyang idemanda kahit na matapos niya itong suntukin sa mukha. May sugat din naman at pasa sa mukha si Boris kasi napuruhan din siya ni Clark papavan. Naawa nga ako kasi nabangasan yung gwapo niyang mukha pero ayos na rin yun para mabawasan yung kakapalan nito. Sa huli, napaalis ko na rin si Boris. Pero sa akin naman po nagalit si Clark. Nagsinungaling daw ako sa kanya na wala akong sabit kasi hindi niya inaasahan na mayroong Boris na lilitaw para mang-away at manira ng gabi namin. Wrong timing lang kasi nung mga panahon na yun ay nagsisimula na akong ligawan ni Clark papavan. At kahit hindi siya kamukha ni Jack Roberto, plano ko na siyang sagutin dahil alam kong magiging mabuti ang trato niya sa akin. Kaso, lahat yon ay sinira lang ni Boris. Sa huli, nilayasan ako ni Clark papavan. Hindi niya ako pinakinggan kahit na anong pagmamakaawa kung wag niya akong iwanan. Marami siyang sinabing masasama at masakit sa akin ng gabing yon. Ilan dun ang malandi raw ako, makati, haliparot, manggagamit, laspag na at kung kani-kaninong lalaki nagpapagalaw. Siyempre nanikip ang dibdib ko sa mga sinabi niya. Napakakapal ng mukha niyang insultuhin ako na akala mo santo siyang perpekto at walang ginawang pagkakamali sa tanang buhay niya. Hindi ko na po alam ang mararamdaman ng mga panahon na yon kasi nagkahalo-halo na. Galit, dismayado, lungkot, panliliit sa sarili na may pandidiri na rin. Para akong nabagok sa simento matapos kong magkaroon ng mga realization sa buhay tungkol sa mga bagay na pinaggagawa ko. Hindi kasi ako dating ganon, Papa Van. Submissive ako, loyal at mapagmahal. Di ko akalain na babaguhin ako ng heartbreak ko para maging isang pakawalang babae na sarili lang ang iniisip. Dahil sa nangyari, parehong nawala sa akin sina Boris at Clark. Hindi na nila ako kinokontak katulad nung dati. Inisip ko na baka nagpapalipas lang sila ng sama ng loob kaya sinulit ko na lang yung pagkakataon na hindi nila ako ginugulo. Kaya lang may nangyari na hindi ko po lubos na inasahan. Nalaman ko po na buntis ako, Papa Van. Hindi po ako magaling sa math kaya hindi ko na mabacktrack kung sino kina Boris at Clark ang nakabuntis sa akin. Pero hindi naman kasi nagkakalayo yung pagitan ng mga araw simula nung nakilala ko sila. May times na pinagsabay ko pa nga sila lalo na nung nabore ako sa performance ni Clark kaya nagpakita ako kay Boris kinabukasan para makipag-hook up. Kaya hindi ko talaga alam kung sino sa kanilang dalawa ang ama ng anak ko.
Si Clark po agad ang unang pumasok sa isip kong kontakin pero cannot be reached na siya. Nataranta na po ako ng mga panahong yun kaya kinailangan ko si Boris. Mabuti na lang dahil pumayag siyang makipagkita sa akin, Papa Van. Ano ba yung sasabihin mo, Gianna? Pwede bang sabihin mo na? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Baka kasi magtaka yung kinakasama ko pag natagalan ako. Paalam ko lang may kikitain kaibigan sa kanto. Wow, parang kailan lang baliw na baliw ka pa sa akin ah. So nagkabalikan na pala kayo ng live-in partner mo? Oo, dahil pinatawad niya ako ulit nung nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko magbabago na ako, alang-alang sa pamilya namin. Sinasabi na nga ba? Kung sinagot kita at naging tayo, malamang iiwan mo pa rin ako pag naburyong ka na sa akin at babalik-balik ka pa rin sa pamilya mo. Hindi naman naging tayo, di ba? Kasi may iba ka na at halatang mas gusto mo yung lalaking yun kesa sa akin. Wala ka nang pakialam doon. Ikaw lang naman yung nagkagusto sa akin. Di ko naman sinabi na ma-fall ka. Vocal ako na hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Huwag mo na nga ipamukha sa akin yung tungkol sa bagay na yan. Kasi kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Katulad din kita, Gianna. Sinasabi mo lang yan kasi di mo ako gusto. Pero alam kong handa ka makipagrelasyon sa lalaking yun kasi gusto mo siya. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan yung bagay na yun. Hindi siya ang dahilan kaya ako nakipagkita sa'yo. Tutal wala na rin naman kami kasi sinira mo na yung dapat nabubuo naming samahan. Kung di ka ba naman epal at makapal ang muka. Susumbatan mo lang ba ako kaya ka nakipagkita sa akin? Kasi kung oo, hindi pa ba sapat yung mga masasakit na salitang sinabi mo sa akin nung gabing yun? Pasalamat ka, hindi ako nananampal ng babae. Subukan mo lang na kantiin ako. May kalalagyan ka, Boris. Ano ba kasing dahilan mo? Dalian mo, naiinip na ako. Buntis ako. Ano ka mo? Kahit talaga kailan, hilig mong umarting tanga. Uulitin ko ha. Buntis ako. Ikaw yung ama. Kapal naman ang mukha mong ipaako sa akin yung batang yan. At bakit hindi ko ipapaako sa'yo? Ilang beses mo akong ginalaw. Pero may nangyayari rin sa inyo ng lalaking yun. Kaya paano ako makakasiguro na sa akin nga yung batang nasa tiyan mo? Kapal naman ang pagmumukha mong sabihin niyang bagay na yan. Mas makapal ang mukha mo kasi gusto mong ipaako sa akin yung batang yan. Napaka walang kwenta mong lalaki. Bahala ka na kung anong gusto mong itawag sa akin. Pero ayoko sa batang yan. Huwag mo sa akin ipaako yan kasi hindi ko rin yan tatanggapin. Minahal kita, Gianna. Pero pinagmukha mo lang akong tanga. Ininsulto mo pa pagkalalaki ko at minaliit pagkatao ko. Tapos ngayon ipapaako mo sa akin yung bunga ng kalandian mo? Tumigil ka na! Kapal na mukha mo pagsalitaan ako ng ganyan! Masakit ba? Kasi kung oo, edi naramdaman mo rin yung pinaramdam mo sa akin noon. Akala mo kung sino ka eh. Yan na yung karma mo. Kung ayaw mo sa batang to, edi wag! Wag mo lang talaga siyang hahabol-habulin pag dumating na yung araw na kainin ka ng konsensya mo kasi pinabayaan mo siya. Napaka-irresponsable mong ama. Hindi mangyayari yung sinasabi mo kasi alam ko sa sarili kong hindi sa akin yung batang yan. Kung akin man yan, di ko na yan kargo. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na kung paano mo siya palalakihin. Wag mo na rin akong guguluhin kasi ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto at hindi nagloko ah. Pero nagbabagong buhay na ako. Gusto ko nang ayusin lahat sa amin ng pamilya ko. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ako makapaniwala na ganoon lang ako binitawan ni Boris matapos niyang magkandara pa sa akin at habul-habulin ako. Ang kapal ng mukha niyang sabihin na gusto na niyang ayusin ang buhay niya kasama ang dati niyang karelasyon nung nagkabalikan na sila kaya hindi na niya ako kayang pangatawanan kahit na anak pa niya ang dinadala ko, Papa Van. Muli po akong nakaramdam ng insulto at panliliit sa sarili. Agad na nagbalik sa akin yung mga araw na hindi ako pinili ni ex ko at iniwan ako para sa isang babae. Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Boris ng mga panahon na yon. Gusto ko sanang magmakaawa sa kanya pero hindi ko na ginawa. Sa isip ko, kung ayaw niyang akuin ng bata, kay Clark na lang ako lalapit dahil mayroon din namang posibilidad na siya ang tatay ng baby sa tiyan ko.
kung saan-saang simbahan na ako nagdasal para lang maging kay Clark ang pinagbubuntis ko. Kasi kung sakaling sa kanya ang anak ko, may chance na ulit matuloy yung naudlot naming relasyon. Kumpiyansa po ako na mapapatawad niya ako at babalik yung dati niyang amor sa akin dahil magiging isang pamilya na kami. Kaya nga ginawa ko lahat ng paraan para makontak siya kahit na inabot pa ako ng ilang araw. Grabe naman kasi si Clark. Blinak ako sa lahat ng social media at nirestrict sa mobile number niya. Parang wala kaming pinagsamahan. Pero sa huli, nakausap ko pa rin siya, Papa Van. Ayun, nagring. Please, Clark, sagutin mo na. Hello? Sino ba to? Clark? Clark ako to, si Gianna. Lintik naman, Gianna. Kailan mo ba ako planong lubayan? Tsaka paano mo nalaman tong number ko? Hindi na mahalaga kung paano kasi ang importante nakausap kita. Tinik mo rin talagang babae ka, no? Clark naman, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Aba, sinong di magagalit sa'yo? Sinungaling ka eh. Sabi mo walang naghahabol sa'yo tapos meron palang baliw na nagkakandara pa sa'yo. Ikaw na may sabi, baliw si Boris. Saka hindi ko siya gusto, siya lang naman yung may gusto sa akin eh. Kahit na. Ayoko nang may umaaliligid sa'yo na para bang asong nauulol. Kaya kung gusto mo sa kanya, dun ka na. Hindi kita hahabulin. Akala ko ba gusto mo ko? Sabi mo mahal mo ako at gusto mo pa nga akong ligawan. Tapos ngayon kung makapagsalita ka, parang wala tayong pinagsamahan ah. Dati yun. Pero na-realize ko na nadala lang ako ng damdamin ko. Hindi pala talaga kita gusto. Lalo na nung nalaman ko na pinagsasalitan mo kami ng damukol na Boris na yun. Napakalandi mo, Gianna. Nakakadiri ka. Wag na wag mo na ulit akong tatawagan. Sandali lang naman. Ano ba kasi yun? May sasabihin ako. Mahalaga, kaya kita kinontak. Kung makikipagbalikan ka sa akin, ngayon pa lang wag ka na umasa. Kasi natauhan na ako. Iniisip ko pa lang na makita pagmumukha mo, nasusuka na ako. Hindi naman yan yung bagay na sasabihin ko. Pero baka magbago isip mo pag nalaman mo. Ano ba kasi yun? Masyado kang pasuspense. Buntis ako, Clark. Ikaw, ama. Sira ulo ka ba? Paano ko magiging tatay ng batang nasa tiyan mo? Dalawa kaming gumalaw sa'yo. Malay ko kung meron pang iba. Malandi ka, di ba? Basta sigurado akong ikaw tatay nito. Gusto mo pa DNA test natin yung baby kapag lumabas? Pa-DNA test mo mukha mo. Di ako mag-aaksaya ng panahon para gastusan yung gimmick mo. Anong gimmick pinagsasasabi mo dyan? Hindi tayo naglalaro rito, Clark. Buntis ako, kakapacheck up ko pa nga lang. Gusto mo bang makita yung sonogram ng anak natin? Hindi ako interesado sa batang yan. Kaya wag mo nga ipagpilit ang anak ko yan. Pagkatapos sa panloloko mo sa akin, gusto mo pa akong bigyan ng responsibilidad? Nasaan ang konsensya mong babae ka? Mahiya ka nga sa pinaggagawa mo. Please, Clark, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo naman akong iwanan ng basta-basta. Baby mo pa rin naman tong nasa tiyan ko. Paano na lang pag lumaki yung anak natin? Wala siyang kikilalaning tatay. Hindi ko na kasalanan yun. Total, pinili mo namang palakihin siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? May choice ka naman na ipalaglag siya kung ayaw mo sa kanya eh. Kasi sigurado ako na ayoko sa batang yan, Gianna. Ganyan ka na ba talaga kasama? Naisip mo pa yung kademonyohang yon? Hindi ka ba kinikilabutan? Hindi. Kung ayaw mo magkaroon ng responsibilidad sa pagpapalaki ng sanggol na yan, edi ngayon pa lang alisin mo na siya sa tiyan mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Bye! Hello? Hello? Clark? Hello? Hindi ko na po na-contact si Clark ng mga sumunod kong attempt na tawagan siya, Papa Van. Ang bilis niya akong i-block.
Hindi ko rin alam kung saan ko siya hahanapin dahil kaunti lang naman ang impormasyong naibigay niya sa akin nung maayos pa ang relasyon namin. Si Boris naman ay nilinaw na wala na ring planong makipagkita sa akin para akuin ang batang hindi ko sigurado kung anak ba niya o ano. Basta para po akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahon na iyon kaya umiyak na lang ako pagkatapos. Di nagtagal, sumuko na lang ako sa kakakontak sa dalawang lalaking dahilan kung bakit ako nasa miserableng sandali ng buhay ko ngayon. Gulong-gulo ako, Papa Van. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pagbubuntis sa baby ko pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Ewan ko kung handa na akong maging ina. Paano na lang kung paglaki niya, hanapin niya ang kanyang ama? Hindi ko po alam kung paano yon ipaliliwanag sa kanya. Kaya sana mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Alam ko po na maraming magagalit sa akin dahil sa kagagahan ko. Pero wala na po akong magagawa dahil nagbunga na ng bata ang kapusukan ko. Hindi ko pa po sinasabi sa parents ko ang pagbubuntis ko kasi naguguluhan pa ako kung itutuloy ko pa ba ito o susundin ko na lang ang sinabi sa akin ni Clark. Pero natatakot po ako kasi alam kong dugot laman ko pa rin ang batang dinadala ko. Maraming salamat po, Papa Van. Sakaling mapili niyong i-ere ang storya ng buhay ko. God bless po sa programa niyong Barangay Love Story at more power pa po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gianna. Minsan lang sa mundo, isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng
love story.